ito kayo ngayon. Lalo ho kayong na-shoot sa banga at nahuli po kayo sa patibong ni Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin niyo po ang bidyong ito kung anong klaseng patibong ho ito na kinagat ni Castro. Pakinggan po natin. I'm blessed because I gained a sister with what happened to me after the attacks, the confidential funds attacks, the impeachment, and we have a relationship now. I have a relationship with Kitty, and I'm happy now. Sabi ko nga sa kanya, I'm happy that I have a sister kasi meron akong pagagalitan. Growing up, wala akong ganun, but meron ako niyan ngayon. Pinagagalitan na kapatid. And then, I'm happy as well. And this really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD. Tingnan mo ha! Narinig nyo? I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness sa kanilang mag-ama. Nagpapasalamat daw siya kay Bongbong Marcos. Dahil sa ginawa ni Bongbong Marcos na ipinadala si Vice President o si Tatay Digong dyan sa Netherlands, ay nagkaroon ng oras si Vice President Inday Sara at si Tatay Digong na mag-usap ng mga sinsinan. Kasi bungol man sila. Bungol yan sila. And sabi nga ni Vice President Inday Sara sa akin ito personal ko talaga kausap si Inday. Sabi ni Inday sa akin, alam mo, kami ni Bisaya ang pagkasabi. Kabalo ka kami ni Papa, pag magbungol kami, taon ang bibilangin bago kami magkabati. O ito po yung nangyayari. Ngayon, pinasalamatan si Ngagba. Bakit siya magpasalamat kay Ngagba? Kasi nga, si Ngagba ang nagpapadala kay Tatay Digong sa Netherlands. Puta, ang galing ni Inday Sara talaga. No? Ang galing ng patibong ni Inday Sara. Nagpasalamat si Inday dahil nagkasundo sila ni Kitty, maganda yung kanilang pamilya, nagkaroon ng banding, at maayos. O, tuloy natin, ha? Tuloy, o. For all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president. Growing up, he was always busy with work. He was always busy with the country. And now I have this every day with him, talking about life, talking about family. And for that, I feel like I am blessed. Yeah. Because at this point, he's already 80 and he's already... Isipin mo, bliss pa si Inday Sara sa nangyayari. Puta, ang sakit nun. No? Ang mga buhaya ngayon, pati si Bibi, bakit sinabi ni Inday bliss? Pinakulong na namin sa Netherlands, okay daw, salamat. Salamat kasi nagkaroon kami ng banding sa aming pamilya. Nagkabati kami ni tatay, ng tatay daw niya, nagkabati sila sa matagal na panahon. Ay, animal, kung ikayo galit sa mga Duterte, baka ma-stress lang kayo. Ang galing, no? Tuloy natin, already retired. But going back as mayor, baka mabisi na naman siya sa kanyang trabaho. So, nabigyan kami ng ganitong time. Correct. Makapag-usap as a father-daughter. Yeah, nice kayo. Okay, napaganda pa. Now, ito pinapalabas ni Inday Sara, napaganda. Napaganda pa yung nangyayari kasi nagkaroon sila ng time bilang mag-ama.
nagkausap ng matagal, araw-araw. Sabi ni Inday Sara, napaganda pa nga. Tuloy lang, napaganda. It's Yeah. sad lang that it Yeah. happened inside. Yeah. See? Pero there is Decided a good side. It's But blessing. yes, thank you sa kanya. Happy siya, ma'am, everyday na Yeah. bisita. Oh yes. Yeah. He is really happy to see us. As I have told him that the family has never been more united, not just with us siblings, but with everyone else in the family. So he's happy to hear that, and not just us. Sa mga supporters din. Yes. I told him of that. I told him that, especially on his birthday, there were people with speakers. They brought speakers and the microphone. They were singing a happy birthday song to him. He knows that, and he was very happy to hear that. And I told him of all the support everywhere in the world, from everywhere in the Philippines and everywhere in. The buffet kit. The buffet for people. There is a small, hindi naman buffet, pero parang a small, may mga sa labas ng bahay niya in Davao City, the Okay. greenhouse. Yes. People were able to set up tents there Yeah. para for Apple the. TV, ma'am. Yes, I heard also. I was not able to see it, but I heard. And then may mga vitamins doon. There are snacks for people who want to stay there and watch over his house. So he's Okay. very happy. Naisip kaya ng mga kalaban at ng Marcos admin na yung simpleng pasasalamat ni Vice President Inday Sara kay Ngagba na pinadala ni Ngagba kay si Tatay Digong sa Netherlands ay patibong ito? Ano sa tingin ho ninyo? Tingnan mo Hindi pinilit ni Vice President Inday Sara na umamin kayo na kayo ay may utak. Ikaw, Bongbong Marcos, umamin ka na ikaw ang may utak ng lahat ng ito na pinadala mo si tatay, si Papa, si former President Duterte sa Netherlands. Bakit? Unang-una, consistent na yung sinasabi ni Inday Sara nga may utak nito ay gobyerno. Ngayon, ito, tinuldo ka na. Natuldo ka na ang lahat. Na ito confirm na ang nagpapadala at ang may utak ng lahat ng ito sa pagpapadala kay Tatay Digong sa Netherlands, except sa sinasabi ng International Criminal Court na ang may pakanaho nito at ang nagdedesisyon na ipadala sa Netherlands si Tatay Digong ay ang Marcos admin, pero ito, natapos na. Ulitin ko Nagpasalamat si Inday Sara kay Ngagba sa pagpapadala sa tatay niya sa Netherlands. Ngayon, ang madaldal na si Auntie Claire, kinagat yung patibong. Saan mahuhuli ang isda? Di ba sa bibig? O, tingnan mo ang sagot. Tingnan nyo. Sumagot si Auntie Claire. Kumagat. Ito yung kumagat sa patibong ni Inday Sara. Direkta Direkta yung pasalamat ni Inday Sara kay BBM. Salamat BBM. Na ginawa mo. Nagkaroon kami ng time ng tatay ko at ng family ko, nagkaroon kami ng bonding na matagal na panahon. O ito yung sagot nila. Pakinggan natin. Mas maganda po siguro kung magpasalamat muna si VP Sara sa kanyang ama mismo, dating Pangulong Duterte. Dahil kung siya man po ay nagkaroon ng pagkakataon at nagkaroon ng oras kasama ang kanyang ama, ay dahil ito sa kasong EJK. Kung hindi po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs, at walang nag-complain, hindi naman din po sila makakaroon ng pagkakataon na makapunta sa dahig. So, mas magandang pasalamatan niyo muna po dahil sa ginawa ng kanyang ama, sa mga nirereklamos po sa kanya, yun po yung naging cause kung ba't sila nasa dahig. Pero, pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. Glad I could help. Ay, tanga. Glad I could help. So, ibig sabihin, kinumpirma mo na. Nakagawa ni Bangag yung pagkadating ni Tatay Digong diyan sa Netherlands.
glad I could help. Magtatanong pa ba tayo? Kung sino yung may utak? Inamin na nga niya eh. Ibig sabihin, inacknowledge niya yung pasasalamat ni Inday Sara kay Bangag, inacknowledge si Bangag na siya ang nagpadala kay Tatay Digong sa Netherlands. Bakit sasabihin mo, glad I could help kung hindi ikaw nagpadala? Ay! It's a confirmed! Sa sobrang daldal. That's it. Ano yung gagi? Sa sobrang daldal mo kasi. Glad I could help. O ano pa bang hinintay natin? Ang gininam. Di ba umamin? Umamin. Hindi na kailangan natin ng talo pa, buang. Mga bubunistang tanganista, kung hindi si Bangag ang nagpadala kay Tatay Digong doon sa Netherlands, bakit pinasalamatan ni Inday Sara ng maraming salamat BBM sa ginawa mo? Tapos ang response ay, glad I could help. Di ba sana ang response mo? Sasabihin sana ni Castro dyan, ba't ka tayo magpapasalamat kay BBM? Unang-una, hindi man si BBM nagpadala dyan. Hindi niya itinanggi. Kinonfirm. Animal. Ano? Abogada? Sasabihin na naman ninyo, ano yung gawa-gawa kabistak? Huli nga. Huli nga, kinagat yung patibong. Sige ikaw, bakit ka sasagot sa pasasalamat ng ibang tao, hindi naman ikaw yung dahilan ng kanyang pasasalamat? Di ba ho? Ba't ka nag-response ng glad I could help? Sus, magpaliwanag ka kay Turi. Linawin natin. Ito. Para sa mga bubunistang tanganista, sa Tagalog, correct me if I am wrong ha, natutuwa akong nakatulong. Tama? Ayan na naman tayo. Tama? Glad I could help. Natutuwa akong nakatulong. Sa Bisaya, shortcut, walay sapayan. Glad I could help pa. Putang ina, pwede naman you're welcome. Di sana, ang sagot mo sana, you're welcome, day. Glad I could help pa talaga, ha? Sa Bisaya, walay sapayan. Ano, Nelson, masaya akong nakakatulong. Tama nga. Ayaw nga. You're welcome. Nalipay ko dahil na nakatabang. Amaho nga. Ito na, magladay ko, help ka pa. Auntie Claire, ano nyango? Ito, mas maganda ito ni Peridot. Ikinagagalak kong makatulong. Malalim ito, Natutuwa akong tumulong. Basta natutuwa siya. You're welcome nga. Shortcut, buang. Bisaya, dagang salamat. Nalipay ko. Natuwa ako na pinasalamatan mo dahil sa tulong ko. Ano? Kasi glad I could help lang tayo. Bisayahin nga natin, Tagalogin nga natin nang maintindihan ng mga bubunistang, tanganistang, loyalista. Ningag ba na piso na lang ang dangal na sinasabi ko, patibong ni Inday Sara, kinagat ni Castro? Kinagat naman talaga!
Di mo ko yung pinaamin, umamin pa kayo. Bahala kayo mag-research sa Glad, I could help. Basta, kinakatuwa daw niya. Masaya akong nakakatulong sa'yo. Walay sapayan. Ano?